Magandang gabi sa Pangasinan. Magandang gabi sa the rest of the Philippines. Magandang gabi sa lahat ng Pilipino. Andito naman po tayo, pag-usapan natin yung isa na namang tinatag na ghost project. Kaya dapat siguro kakantahin na natin, paborito natin, isang kantang ito, lumang kanta. Ghostbuster! Ghostbuster! Yan na lang mangyari sa atin ito. Paano yan? Hindi naman kaya ni Bongbong ito, no? So, ito, pakikwento nga kasi ikaw nakakaalam nito, ipi-play ko muna. Kung pwede kang kung may salitang interview kasi ito sa mga Pangasinense. Sa mga salitang Pangasinense, ita-translate ni Jaime Aquino sa Tagalog. O ito, ipi-play natin ha. Ayan. Ako ngayon sa Barangay Santo Tomas sa Nasito, Pangasinan, na kung saan ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ng barangay officials na existing na yung flood control Asan? na ginawa ng Department of Asan? Stop natin. Asan dyan flood control? Wala ko nakita. Lupa lang yan. Ano yan? Public works na sa kanilang lugar. Tingnan ninyo kung existing yung project. Sino ang nagsisinungaling sa amin? Yung barangay council, sina Christopher Di Venecia, dating congressman ng ikapat na distrito, mga public works on highways, o ako. Tingnan ninyo, tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling sa amin. Ako ba o sila? Tingnan naman ninyo. Okay? Yung sinasabi nila natapos na itong project noong pang 2023 ay noong ang project na ito yung karugtong nito ay natapos na yan 2023 pa. Nawas out noong bumagyo ng bagyong Imong April. So, ngayon lang nagawa ito. Noong nag-video ako rito noong ban ng noong September 28 at September 24 ay October 24 ay hindi pa natatapos ito. Pero ngayon tapos na yung karugtong nito. Pero ang budget nito ay nagkakalaga ng 86 million pesos. 186 million. So barit tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung tapos na o hindi. Ang project ang natapos. Tingnan nyo ang kabulastugan ng Department of Public Works. Wala. Yung pinapakita nila sa video ay ngayon pagkatapos kung may isang pa yung kaso sa ombudsman laban sa kanilang lahat ay gumawa sila ng paraan para mapagtakpan ang kanilang kabulastugan. Binidyohan nila yung katatapos lang na kanilang ginawa. Subalit ito, hindi nila ipinakita sa publiko. Kaya ito, malaking kabulastugan din ng mga barangay official na ayon sa kanila ay tapos na po ito. At existing na po itong project nito ayon sa kanilang resolusyon na kanilang ipinasa noong November 28, 2025 sa taong kasalukuyan. Pwede ba na masampahan ang kaso sa ombudsman yung mga barangay kapitan sa pagsisinungaling? Actually, Katuto, nagsampa po ako kahapon sa opisina ng ombudsman ng falsification at administratibo. Okay. Kung saan ay ginamit kong basihan ang aking kinuhang video at litrato sa mga sinasabi nilang existing na project ng Department of Public Works and Highways. Alam mo, Katuto, sa totoo lang, yung mga residente talagang hindi sila naniniwala na tapos na yung project. Sa totoo lang, ipakita mo yung isa pang video na may mga residente para maliwanagan ang isipan ng ating mga taga-subaybay sa usaping ito. Sige, pakita ko na ngayon ang pangalawang video.
Oo. Ito yon. Dala. Ulitin ko. Ulitin ko. Tanay. Antoy, akinoy. Manisa kayo, ya sumpalay project kay. Asing singgerot abong yo, ase. Nang yo tanay. Nang yo, Anto, sangkanang nang yo mat ase. No talagan asumpalay ang project yo. Kung talagang tapos na ito na project na ito. Anong klaseng project yan? Bakit nakatiwangwang pa rin? Tingnan natin. Sinasabi ng mga residente na hindi pa raw tapos. Nandito ako ngayon sa kanilang lugar. November 30. Umaga. Tingnan niyo, Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Dadalhin ko ito ngayon. Ang video ito ay dadalhin ko sa inyong tanggapan para makita ninyo ang kabulastugan ng Department of Public Works and Highways sa Region 1. Tingnan ninyo. Mr. President, kung may natapos na proyekto ng Department of Public Works and Highways dito sa Barangay Santo Tomas. Tingnan ninyo, Mr. President. Yung sinasabi nila, ito ay pinunduhan. Unang punto nito ay 40 million pesos. Kailan? Pangalawang, ito ay pinunduhan ng 2024. Ikalawang budget nito ay 187 million pesos. Laki. Tingnan ninyo, Mr. President. Tingnan nyo. Kung talagang totoo ang report ng mga aninimal na DPWH na yan. Antoy, akinoy. Manisa kayo, ya sumpalay project kay. Ulit. Asing singgerot abong yo, ase. Ulit. Nang yo tanay. Nang yo, Anto, sangkanang nang yo mat ase. No talagan asumpalay ang project yo. Kung talagang tapos na ito na project na ito. Bakit Di ka mo na sampayan lang. Ginawa ng sampayan, tiwangwang pa rin? Tingnan natin. Sinasabi ng mga Nalagyan nila ng kama, magiging rest house. residente na hindi pa raw tapos. Nandito ako ngayon sa kanilang lugar. November 30. Umaga. Tingnan niyo, Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Dadalhin ko ito ngayon. Ang video ito ay dadalhin ko sa inyong tanggapan para makita ninyo ang kabulastugan ng Department of Public Works and Highways sa Region 1. Tingnan ninyo. Mr. President, kung may natapos na proyekto ng Department of Public Works and Highways dito sa Barangay Santo Tomas. Tingnan ninyo, Mr. President. Yung sinasabi nila, ito ay pinunduhan. Unang punto nito ay 40 million pesos. Pangalawang, ito ay pinunduhan ng 2024. Ikalawang budget nito ay 187 million pesos. Tingnan ninyo, Mr. President. Tingnan nyo. Kung talagang totoo ang report ng mga aninimal na DPWH na yan. Antoy, akinoy. Manisa kayo. Okay, so pag-usapan natin. Pwede bang masabi mo kung saan eksaktong lugar yan? Ayan po ay kinuhanan ko yan sa Barangay Santo Tomas. Kasi nga nagpasa ang sangguniang barangay. Anong bayan? Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. San Jacinto pa rin. Oo, kasi nagpasa ang sangguniang barangay ng kanilang resolusyon dated November 28
Okay. 2025 na kung saan ay sinasabi nila na existing daw yung mga project na ginawa ng DPWH sa kanilang lugar. O ngayon, bakit sila gumawa na wala naman? Yun nga ang kabulastugan nila. Yun nga ang questionable diyan kasi November 30, talagang umaga noong linggo yun. Pumunta talaga ako doon. Nakipag-coordinate ako sa police station ng San Jacinto, Pangasinan at binigyan nila ako ng escort na pulis. Para lang mabidyohan ko ulit yung sinasabi nilang project na tapos na ng Department of Public Works and Highways. Nakita naman ninyo yung video na walang project, ghost project. So anong kwan ito? Anong river ito? Anong ilog? Yan po ay Angalacan River ng Barangay Santo Tomas. Ang Angalacan River. Angalacan River. Nung isang araw, ng last week o the other week, meron tayong pinicture na river. Anong ilog yun? Yan yung yung sa Sitio Dalomat. Yun yung Abinulong River. Abinulong River. Oo, yun yung Abinulong River na hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin. Kahit na na-live na natin, nakatiwangwang pa rin? Walang gumawa kasi nga ay pag gagawin nila yun, bistado na sila. Na talagang ghost project. Oo. Paano na ngayon? Di ba ang barangay nung una na may resolution din doon sa Abinulong? Wala. Parehas din. Parehas sinasabi nila sa resolution nga yung Sitio Dalomat, Santo Tomas, tapos na rin. At saka yung Santo Tomas, Angalacan River, tapos na rin. Pero ipinakita ko na pinuntahan ko talaga yung lugar at nakausap ko yung mga residente na talagang kinukumpirma nila na wala pang natatapos na project. Yun, dapat yung mga taga-Pangasinan isumbong kay Jaime, huwag kay Pangulo. Oo. Kasi alam mo, Katoto, kung talagang seryoso ang ginagawa kong ito, gumagamit ako ng sarili kong pondo, sarili kong pera. Kung talagang seryoso, ito po ay ginagawa ko upang hamunin si Presidente Marcos. Kung talagang siya ay seryoso na ipatigil, ipakulong ang mga kurap na opisyalis ng ating gobyerno. Kailangan unahin niya ang lalawigan ng Pangasinan, lalawigan ng Ilocos Norte, lalawigan ng Ilocos Sur, lalawigan ng La Union, na ito ay Region 1. Okay. Dahil ang daming corruption dito na flood control, ang dami. Alam mo, Katoto, para sa kaalaman ng mga residente ng Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan, umabot pala sa mahigit 526 million pesos ang pundong ginamit sa mga proyektong flood control sa kanilang lugar mula pa noong 2016 hanggang 2024. Ayon mismo sa record ng Department of Public Works and Highways sa Region 1. Nung nakaraan, mayroong project dito si Ronel Rivera na director ng Ilocos Region na DPWH ang pumirma. Ano ba yung Tapos yung kontrata ay napanalunan ng kontraktor na Silver Wolves. At saka anong isang partner niya? Lux Dragon. Lux Dragon. Sino ba yung may-ari Lux Dragon saka Silver Wolves? Akala ko Silver Wolves ang may-ari si Eric Yap. Oo, pero ang dami niya si Alvin Diego. Si Alvin Diego, yan ang pumirma. Oo, yan ang kapirmahan. Sabi mo noon na ang lumalakad ng project yan dati si Adrian Bersamin, yung apo ni Lucas Bersamin. Ayon ang sinasabi ng mga DPWH officials sa akin nung nakausap ko sila. Oo. So ngayon, kumusta si Ronel Rivera? Siyang pumirma ng pinakahuling kontrata na nagkakalaga 187 million. Ronel Tan. Wala man lang itinayo. Sa totoo lang, 8 ang nakalistang flood control project sa Barangay Santo Tomas. Grabe, Santo Tomas yan.
7 sa bilang na yan ay ghost project. Habang isa lang ang talagang ginawa at makikita ngayon. Okay. Ikaw naman, gusto nga. Gusto pa hanapin. Huwag na hanapin. Di nang makita. Ghost na eh. Noong July 5, 2016, ayon sa record ng DPWS, natapos umano ang paggawa ng flood control na may halagang 9,705,000 pesos. Okay. Noong Agosto 2, 2018, ay natapos umano ang paggawa sa flood control na may halagang 8,890,000 pesos. Okay. Noong November 10, 2019, natapos umano ang paggawa ng flood control na may halagang 18,600,000 pesos. Ano, iba-ibang lugar ba yan? Iba-ibang lugar? Isang lugar lang yan. Barangay Santo Tomas lang yan. Baka magkapatong-patong na 3 simento doble. Oo. Noong September 17, 2023, natapos umano ang paggawa ng flood control na may halagang 21,774,000 pesos. Number 5. Dapat naalaala ko, yung sikat na mayor ng Pangasinan na si Dong Kalugay. Di ba yung BAT Construction, sa kanya yon, siya may-ari. Na kahit siya nangungontrata pa. Siya talagang may-ari ng BAT Construction and Supply. At saka kung ang tawag natin sa congressman na contractor, ano yung tatawag natin kay Dong Kalugay na mayor? Ewan ko talagang matagal. Ano? Major contractor? Talagang kwan yan. Ay, alam mo ba na kwan? Ipagpatuloy ko noong December 12, 2023, natapos umano ang paggawa ng flood control na may halagang 28,946,000 pesos. Noong January 18, 2024, natapos umano ang paggawa ng flood control na may halagang 48,247,000 pesos. So, balik. Sa totoo lang, katatapos lang na ginawa itong project na ito noong November 28, 2025, noong nabulgar ko na, noong binidyoan ko na yung project na hindi pa tapos. Noong December 5, 2024, ipinabiding ng Department of Public Works and Highways sa Region 1 ang paggawa sa Phase 1 ng flood control. Phase 1 ito ng Santo Tomas na may halagang 187,239,000 pesos. Pero makikita mo naman katoto doon sa video na walang proyekto na ginawa. Nang nasabing proyekto ay iginawad ni DPWH Regional Director Ronel Tan sa Silver Works Construction Corporations noong January 3, 2025. Pangwalo. Okay, sige, diretso. Diretso ko. Pangwalo. Noong December 18, 2024, ay ipinabiding ng DPWH Region 1 ang paggawa ng Phase 2 flood control system sa Barangay Santo Tomas na may halagang 193 million pesos. Grabe at matatapos daw ang paggawa sa buwan ng Oktubre 2025. Ayon pa rin sa record ng DPWH ng Region 1. November na ngayon. Tanong. Nasaan ang pera sa mga proyekto niyan? Hindi ko alam. Tingnan mo. Noong July 3, 2023 ay natapos na rin ang paggawa ng hanging bridge. Pero alam mo kung magkano yung hanging bridge? Umabot ito sa halagang 8,691,000 pesos. Na ayon sa mga residente, overpriced at wala naman silang pakinabang sa nasabing proyekto dahil wala naman dumadaan sa kanila doon sa hanging bridge na yan. Kaya useless na project. Useless na project. Unggoy ba dumaan? Baka unggoy ng Pangasinense dumaan. Useless na project ito ng Department of Public Works and Highways. Hiling ng mga residente sa ICI at kay Pangulong Marcos, imbestigahan ang mga proyekto ito. Kung magkano ang kinita ng pamilya de Benicia kasi matagal na silang congressman sa ika-4 ng distrito ng Pangasinan. Mga opisyalis ng DPWH Region 1, mga kasabwat nilang kontratista at mga bayarang media sa Dagupan na alaga ng pamilya de Benicia na walang ginawa kundi sirain na aking pagkatao
matapos kong may isang pangkasong plunder at iba pang kaso laban sa mga nasabing opisyalis sa opisina ng Ombudsman noong November 26, 2025. Okay. So ano nang development sa kasong sinampa mo kasi na balita naman 'yon na tunghayan natin. Masyadong marami ang coverage. Alam mo Katoto, kanina may ipinable sa isang media account ng Country Mail na nakakuha raw ng clearance si Tok Vitivinencia sa Office ng Ombudsman na clear daw siya. Samantalang wala pang 10 araw na naisampa yung kaso, nagkaroon na raw, mayroon na raw siyang clearance na wala daw siyang kaso sa opisina ng Ombudsman. Panibagong issue yan. Bakit si Remulla ang sisigilin natin yan? Bakit nagkaroon ng clearance? Nagkaroon ng clearance. Yun ang naipublish dito Tapos usap-usapan na ngayon sa social media sa Pangasinan, sa mga radio station, yung mga binabayaran nilang media, ikinakalat na ngayon na yung isinampa kong kaso ay walang katotohanan. Piki raw yung mga dinala kong dokumento sa opisina ng Ombudsman at saka buy kikil daw ako. Extortionist. 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 Magkano kinita mo? Extortionist. Sabi nila, nangungutong daw ako ng 5 milyon peso sa isang kontratista. Hindi naman nila pangalanan. Sinong kontratista? Ay, wala naman pangalan. Sinasabi pa nila na ako raw ay tinanggal sa National Press Club dahil sa kalukuhan ko raw. Ay, pati, yung mga personal kong, personal sa mga sa buhay ko, ay, kinakalat kanila sa isyong ito. Tumulong lang po ako sa mga residente ng Santo Tomas sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan. Kasi nakita nila, baha, walang proyekto, pero yun nalaman na may proyekto. Matanong kita, ang regional director diyan si Ronel Tan, di ba? Opo. Siya yung asawa ni Helen Tan na gobernador ng Quezon Province. Opo. So ngayon nag-resign siya. Nag-retire na daw siya. Pero may balita kanina lumabas na pinatawag siya ni Vincison sa may bagong kaso, may kaso na siya. Pinatawag siya sa DPWH. So iyan ang bago dito. Ano kaya sa totoong kaso. Teka muna, ang kaso na dahilan kung bakit siya pinatawag ay yung kaso sa Bawang La Union na flood control. Alam mo kasi nagrereklamo rin ako doon sa mga nagsampa ng kaso kung bakit hindi nasali ang kanyang pangalan. Sabi ng mga kontratista dito, sabi ng mga opisyalis ng DPWH sa Region 1, bakit hindi nakasali ang pangalan ni Ronel Tan sa mga kinasuhan dahil siya naman ang pumipirma sa mga bidding, pumipirma sa mga kontrata, dahil malakihan na yung punto sa mga flood control. Siya talaga ang pumipirma sa kontrata. Paano ngayon niya may nakitang mga ghost project sa Ilocos Norte? Yan ang malaking malaking tanong yan. Dahil alam mo, sa tutulang Katoto, kung talagang seryoso si Pangulong Marcos, unahin niya yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dahil dito nakasentro, taga rito siya sa Ilocos Region. Kaya ang panawagan namin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wag niyang kalungin yung mga regional director ng DPWH sa Region 1. Wag niyang kalungin. Nakita ko, in-examine ko ang sumbong sa Pangulo website. Ang pinakamalaking contractor diyan sa Ilocos Norte ay 2 lang. Yung isa yung Alcid ng may construction company ng mayor ng Lawag. At saka yung isa, mga kumpanya ni Diskaya. Yun ang mga malalaking contractor sa Ilocos Norte. Pero naalala ko na may binasa si Carly Diskaya na paragraph 30 sa kanyang pangalawang affidavit na kung saan ay kinontak pala si ni Ronel Tan
para gamitin ang mga ang korporasyon niya sa pangakontrata doon. Pinagsaksak niya, tapos sila ni Ronelta ang nagpagawa. Yan ang totoo pala. So, ibig sabihin, walang direktang control sila ni Curly Discaya sa kanilang kontrata sa Ilocos Norte. So, yan ang sinusumbong niya. So, ngayon, having said that, bakit ang isa lang gusto ko inform sa iyo, ang ICI 2 buwan na lang daw at magsasara na. Bakit isasara? Kasi hindi na nasunod ang gusto ni BBM. Kaya dapat ang ganito, pinatawag ng ICI si Sandro, anak niya. Tapos, yan yung anak niya na kabukha ni Bungdasa. Tapos, pinatawag din si Pulong Duterte. Si Pulong Duterte, sabi niya, wala namang kapangyarihan niya, bakit ako pupunta? Ibig sabihin, kinantyawan ngayon ni Sandro, si Pulong, bakit di ka pupunta? Ibig sabihin, guilty ka. Kasi siya na pumunta. Pero ano masasabi mo? Pumunta nga, nag-executive session naman, sikreto namang hearing. Anong klase yun? Pakitang tao, takot din. Sino mas takot sa kanila? Sino mas duwag sa kanila ni Pulong Duterte? Si Pulong Duterte na nagsasabi walang jurisdiction ang ICI kasi walang contempt power. Pangalawa, si Sandro na dumalo pero humingi ng secret lang tayong hearing natin. Sandro naman ang duwag. Kaya ano mangyari? Ano ekspektasyon mo? Ano mangyari sa bayan natin? Kagaya ko ngayon, lumalaban ako sa issue ng flood control. Nag-inspection ako sa tuwing may tatawag sa akin na mga grupo ko. Sabi nila, ay punta mo ito, Boss Jaime, kasi para makita mo yung tulay na ginagawa, hindi pa tapos. Okay. Pinupuntan ko yan. Sarili kong gastos yan. Walang ambag ng gobyerno sa akin. Pero, ang masakit sa akin ngayon, na naririnig ko sa mga media ng Dagupan na binayaran ni Divinesia, ay isa akong extortionist. Pinagkaisahan ka na. Oo. Nag-iisa lang po ako rito. Tapos may sumausaw pa na media ng Manila, yung si Bal Gonzales, na sinabi niyang extortionist ako. Extortionist daw ako. Sabi niya. Ay wala naman sinabi kung saan ako nag-extort. Alam mo, katoto, sa totoo lang, yung si Bal Gonzales, muntik nang mahuli yan dito sa Pangasinan, kasama yung mga grupo ni Senador Raffy Tulfo noon na umiikot sa mga piryahan dito sa Pangasinan. Yung mga ay ginagamit si Raffy Tulfo noon ng grupo ni Bal Gonzales. Sabi niya, akala ko si Tulfo, babaero, manyak. Kasi yung Viva Babes. Matagal na akong media sa Pangasinan. At alam ko kung sino yung mga umiikot na mga taga Manila na media. Isa na yan si Bal Gonzales ng DCRH. Sabi niya noon, nung ipakuli ko yan sa Pusurubio, huli na namin yan. Nagpakilalang bata ni Raffy Tulfo. Kaya yung chief of police na tarantado rin, ayaw niyang hulihin. Kasi nga bata ni Raffy Tulfo, baka isumbong daw kay Raffy Tulfo noon, hindi pa senador si Raffy Tulfo. Baka isumbong daw si Juan, ay magagalit daw si Raffy Tulfo sa chief of police ng Pusurubio noon. Kaya hindi sinuli. Tingnan mo yan. Yung kabulastugan ng Bal Gonzales na yan. Doon sa Bayambang, ay sa Malasike, umuobit yan si Bal Gonzales sa piryahan. Sabi ko kay Hipe, ang Hipe noon, si Colonel yung Hipe noon Sabi ko, sabi ng piryante sa akin, malaki raw ang kinukuha ni Bal Gonzales sa piryahan. Dahil yan ang daw ang utos ni Raffy Tulfo at saka si Bin Tulfo sa kanila. Nakakutsi yan ng maliit na kutsi. Yung Avanza ang service nila. Pero noong nagreklamo yung Periantes, iintrapin sana namin,
nung intrapin na namin, nagpakilala ulit si Bal Gonzales na kanang kamay ni Rapi Tulfo. Kaya yung higipin na naman ng Malasiki noon, hindi niya sinuli. Oo. Kahit nagre-reklamo na yung Periantes. Alam mong kinukuha nila, 500, yung pag isang bayan, ang kinukuha nila weekly ay 50,000 pesos. Ang weekly yan na gusto nila. Isang linggo? Weekly? Isang linggo. Oo. Kaya kilala ko yan, si Bal Gonzales. Ipapa-entrap sana namin yan kasi sa reklamo ng yung Periantes sa Malasiki noon. Okay. Sige, susunod natin pag-usapan yan. Ipakita ko lang si Rapi Tulfo ito. Patingnan, panoorin mo. Vlog ko kanina. Hindi pala ito. Remove. Ipakita ko lang si Rapi Tulfo na vlog ko kanina. Ang galing niya eh. Tawag sito, ano siya, magandang babae ang kausap niya. Pero may bagong chika ko na nakukuha eh. Pero i-confirm ko pa na ano pala siya, killer pala siya ng Pegasus. Pegasus ba? Killer siya ng Pegasus. Kaya gusto niyang kumanta, Pegasus! So, kasi actually viral ngayon itong isa ako sa nito nagpadala nag-vlog dito eh. Yung babae, umamin ang babae na nasa daw nililigawan. Sabihin natin niligawan ang babae, pero sinasabi niya talaga ha. So, share screen ito si Rapi Tulfo. Pakinggan mo, i-play ko lang kay Rapi Tulfo. Pakinggan ng lahat na nakikinig sa atin bago tayo umalis. Mi amigo, amiga. Ito tayo ngayon. Si Rapi Tulfo pala, manyak. Yun, hindi ko lang naman yung babaeng yun. Inalokan yung magandang babae, 6-month girl ata yun. Inalok niya na makasex. At hindi pa yan sex, wala pa. Date pa lang yun. May tip na kagad, 300,000 maximum. Ganon kagaling si Rapi Tulfo. Kasi may robust lagi. Robust. Nag-admit tayo, robust. Tulfo? Robust. Alam mo, kahit pribadong buhay mo ito, pakialaman kita rito. Kasi pag senador ka, hindi po pwede na magkaroon ka ng immoralidad. Kasi unang-una ang obligasyon ng isang opisyal ng bansa. Pag tiningnan mo sa Section 1, Article 11, Section 1 ng Constitution ay nagsasabi, public office is a public trust. So paano ka magkaroon ng public trust kung manyak ka? Yan ang pinaka-problema dito sa ngayon. Kaya pupunain natin si Rapi Tulfo habang hindi pa nangyayari. Kasi inaalok niya itong magandang chicks dito na makasex kapalit ng pera. Ito yan For example, may nag-offer sa iyo ng tao ng pera for sex. Yan proposal. Yan proposal meaning, for example, may nag-offer sa iyo ng tao ng pera for sex. Ito kay Boss Idol. Yan, ang magandang babae. Boss Idol ito. Ulit. Yan proposal meaning, for example, may nag-offer sa iyo ng tao ng pera for sex. Opo, meron. Meron, madami. Madami. Anong pinakamadami? Businessman o politiko? Hala, politiko. Senator. Politiko, senator. Sino kaya? Patuloy natin. Senator. Naku po. Okay. Si Senator. Magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang? Si Senator. Tip pa lang, paldo. Tip yan paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Yeah, 250,000 hanggang 300,000. So magkipag-date pala,
wala pang, hindi pa siya nakagalaw, may tip na. 150 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Wala pang nangyari. Ano ng senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi Yeah. galing sa tax. Ayan! Diretso. Tatanungin siya kung sinong senador. Oo nga, no? Okay doon si Boss Idol, ah. Mga galing sa tax, mas lalo si ano. Kita mo nag-hearing sa Senado. Nandun, Ay, nako. example, may nag-offer sa'yo ng madami. Anong pinakamadami? Businessman o politiko? Hala, politiko. Wala. Senado. Senator. Senator. Naku po. Okay. Naku po. Si Senator. Magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi Yeah. galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax, mas lalo si ano. Kita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala. Wala. Wala Wala siya. sa Baka hindi listahan. brakot. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Dumadalo Yung ng hearing. Nandun sa hearing. Sino kaya yan? Lagi nandun sa hearing kung mag-hearing tungkol sa flood control project. Sa hearing na Senator, bigyan mo ko initials lang. Hala, sobrang dali kasi. May why? May Why? why? Sino? May why? Rafi? Sino isa? Si GC? Si Joely? Si Miggy? Si Berry? Si Robini Padilla? Tingnan natin. Sino? May why daw sa dulo. Ang pangalan. First letter. First name. First letter. R. R! Sino? Si Robini? Si Rapi? Si Erwini? Ayan. Ang first name, di ba? Parang first name. Last letter ng last name. F na lang. Yes Ha? na lang. F ang last name. Last letter ng... Sino bang senador ang F na lang daw. F na lang. Opo. Si Robin Yun ang last Padilla. letter, yung elf. Hindi. Second, pangalang. Second to the last letter. Pangalawang letter ng last F. name. Opo. Action proposal meaning, for example, may nag-offer sa'yo ng tao ng pera for sex. Oo. Baka si Rodrigo Meron, Duterte. madami. 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 Anong pinakamadami? Baka Businessman Robin o politiko? Padilla. Hala, politiko. Wala. Senado. Ayan okay. Senator. Yan na lang. Okay na at least. Okay na tayo. Kita mo na, James? Oo. Kita mo na, sino yun? Yung lagi mo nakikita, pumunta dyan sa Pangasinan. R ang umpisa. First name. Alam mo no kung Oh. alam mo Katuto kung hindi pa namatay yung driver ni Dung Kalugay na taga rito sa Manalag. Oo. Ha? Alam mo ba kung magkano ibinibigay kay sa mga Tulfo Brothers ni Dung Kalugay? Oh. Ha? Milyon-milyon. Oh, ano million. Ano Oo. 2 million, 1 million, 3 Oo. million. Kasi 'di ba mayroon siyang negosyo noon na sigarilyo. Yung walang tax na sigarilyo. Smuggler ng sigarilyo. Oo, 'di ba nahuli yan noon? Nahuli Dung Kalugay. Nahuli yung grupo ni Dung Kalugay nahuli na ng kuwan. Anyway, sa sunod na natin pag-usapan yan. Naubos ng oras natin, ha? Sige. Sige. Magandang pag-usapan natin. Maraming salamat po.